for the coming weeks to follow, no, di-discuss natin is another machine that we have on our subject, electrical machines 2, okay, which is polyphase induction motor. Okay, so far, we covered two machines, no? The first one is alternator, the second one, okay, is the transformer, no? Natatandaan nyo, no? For doing the previous weeks. Okay, now let us cover this another machine that we have, which is a polyphase induction motor. Okay, so this module, okay, is already available on your Google Classroom. No? Nandiyan na siya. Okay, sa module 4. No? Okay, ngayon bago ako magsimula, sa discussion ko, i-define muna natin na meron tayong dalawang klaseng motor. Okay, this motor is classified according to the response to the respective load. Okay. The first one is yung tinatawag natin synchronous, okay? Tapos yung tinatawag nating asynchronous. Okay, syempre, kung titignan ninyo yung definition ng dalawa, okay, ang makikita nyo, okay, is the type of machine that is always constant or not constant with the load. First, ano ba yung tinatawag na synchronous? Okay, ito sinasabi kasing sync, no? Okay, ito yung mga machine, no? Pag sinabi ko machine, hindi lang to motor, no? Ito yung mga machine na nagbabari or constant yung kanilang speed sa load. Okay. Meaning, yung speed nila, okay? Okay, yung speed nila, okay, yung speed nila ay laging constant, okay, kay load. Pag sinabi kong load, okay, ito yung kanilang, let's say for example, ito yung kanilang day power. Okay? Okay. Ngayon, okay, ang isa sa mga example nun is yung tawag nating synchronous motor. Okay, pag sinabi yung sync motor, ibig sabihin nito yung speed, okay, ay laging naka-proportionate kay real power. Okay. Pag sinasabi namang asynchronous, okay, pag sinasabi namang asynchronous, guys, no? Okay, pag sinasabi asynchronous, okay, ibig sabihin nito, yung speed ay hindi constant sa kanyang load. Okay, anong ibig sabihin nito? For example, okay, induction motor. Ibig sabihin nito, yung speed niya is not always in vary. Okay, for example, no, yung speed niya ay hindi proportionate or pwede siyang directly proportional. Sabihin nito, pag nag-increase si load, ay mag-increase si speed. Pwede rin namang pag nag-increase si speed, mababawasan tong load. Ano yung mga example nun? Ang classic example nun, syempre, okay, for example, elevator. Okay, elevator, bakit ko nasabi? Okay. Pag mas mabigat ang load, pag sinabi kong load, yung bigat, no? For example, yung weight. Pag mas magaan yung weight, syempre tatas yung speed, di ba? Okay. Now, the motor na ginagamit sa elevator ay asynchronous. Kabaliktaran, di ba? Pag tumaas ang weight, bababang speed, di ba? So, isabihin nito, mahihirapan yung motor na karagahin yung weight. Bakit? Kasi mas mabigat eh. Di ba? So that is a classic example. That is a classic example of a synchronous machine. Okay. Ngayon, ang polyphase induction motor ay nagpo-fall. Okay. Ay nagpo-fall sa category, okay, ng asynchronous machine. Okay, bakit? Okay, kasi nga, okay, malalaman natin dito sa discussion natin, okay, na ang induction motor, okay, ay, di ba, natatandaan niyo ang motor, di ba?
okay, is always, saan siya nakadepende? Nakadepende siya sa speed, di ba? Okay. Ngayon, ang induction motor, katulad ng ibang machine na pinag-aaralan natin, ay may dalawang parts. Okay, yung isa, stator, which is the stationary part. Okay, alam naman natin ang stator, ang ginagawa niya is to produce what? Magnetic field. Okay? The rotor, on the other hand, is the rotationary part. Okay? In which, siya yung nagkakat, okay, ng field. Okay, which is composed of conductors para makabuo tayo, okay, ng EMF. Okay? Ngayon, syempre sa motor, kabaliktaran yun, no? Okay. Now, this is a simple construction of a polyphase induction motor. By the way, guys, no? Pag sinabi kasi polyphase, ibig sabihin na poly, marami, no? Phase in which, sabi natin, ng induction motor, okay, ay nag-ooperate saan? Sa principle ng induction. Di ba? Katulad siya ng transformer. Natatandaan niyo ba yung operation ng transformer? Katulad siya nun. Okay, kaya lang dito, in this case, polyphase siya. Pag sinabing polyphase, pinapakain siya ng tatlong phase. Okay? Kaya nga polyphase eh. No? Okay, polyphase induction motor. This is a certain motor, okay, in which nag-ooperate siya sa principle ng induction, okay, na pinapakain or finifeed siya ng three-phase line. Okay. Now, this is an example of, ito ay cross-sectional area, okay, ng isang polyphase induction motor. Mapapansin nyo, halos kapareho siya ng construction, okay, ng mga motor na meron tayo. Meron siyang shaft, meron siyang conductor, okay, ang pagkakilala natin dito, armature, no? Okay, meron siyang stator, no? Okay, kaya na guys, no? Pareho lang siya. Pero anong difference? Okay, ngayon. Ito, this is a simple construction of a certain polyphase induction motor. Okay, ngayon, stator. Ang stator, okay, ang ginagawa niya is, nasa-serve siya as what? Supply. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang polyphase induction motor ay nagka-carry ng three-phase winding. Why? Because ang kanyang supply ay three-phase. Okay? For example, no, meron dito ay A, B, C. No? Okay. Pinapakain siya, okay, ng three-phase supply. And therefore, dapat yung stator niya ay may three-phase winding. Okay. Now, ang stator is wound for a definite number of poles. So, alam naman natin, guys, no, from the principle of F, the frequency is directly proportional to the pole, speed 120, and therefore, itong dalawang to ay magkasalungat, di ba? The greater the pole, the lesser the speed, right? Natatandaan nyo to, na the greater the number of pole, the lesser the speed. Vice versa. Okay. Ngayon, okay? So, ang ginagawa ng stator, on other words, no? Sa madaling sabi, ito yung nasisilbing supply ng induction motor. Nagigets na? Ang stator ang nasisilbing supply ng induction motor. Okay, ano ang construction niya? Ang construction ng stator is a laminated core, okay, and slotted core. Okay, ito may papakita ko sa inyong isang drawing. Okay. Now, this is an example. Ito yung pinakakilalang construction ng rotor, which is tinatawag natin squirrel cage. Okay, squirrel cage. Pag sinasabing squirrel cage, skip ko tong rotor, mapapansin nyo dito, yung mga laminated core niya ay naka-parallel. Okay, naka-parallel. Okay? Naka-parallel. Okay. Naka-parallel yung mga laminated core niya. Ganyan yung itsura niya. Okay. Ngayon, okay, ito yung pinakakilala. Okay, dahil nga,
ito yung pinaka-feasible na construction ng polyphase induction motor. Kaya ito tinawag na squirrel cage kasi alam niya hamster. Di ba ganito yung itsura niya? Okay, yung takbo na squirrel, wala naman siyang pupuntahan. No? Yung itsura ng kulungan niya, ganyan. So parang kahit itsura ng squirrel cage rotor, ganun. No? May mga laminated core siya na nakaparallel sa isa't isa. Okay? Eh, syempre, ang itsura nun, yung one bar nun, ay nakalagay, okay, na merong evenly spaced. Okay, ngayon, okay, yung rotor, okay, alam naman natin, ang rotor, okay, siya yung nagsisilbing moving part ng induction motor, no? Okay, gaya ng nasabi ko kanina, merong dalawang construction tayong pwedeng tignan. Yung una, nabanggit ko, si squirrel cage. Yung isa naman, si face wound or wound. Yung iba, ang tawag nila dito, slip ring. Okay. Ngayon, ito, meron akong papakita ko sa inyong slip ring. Ito. No. Okay. Ito ay isang example ng squirrel cage. Ito naman ay isang example ng slip ring. Okay, now by the way, guys, no? Okay, nabanggit ko na to na ang squirrel cage, dahil nga siya ay, okay, yung laminated core niya ay nakaparallel sa isa't isa, yung mga bar, no? Yung mga bar. Okay, double layer at distributed winding siya. Meaning, yung mga winding dito sa rotor ay evenly distributed. Okay. Ngayon, okay, mapapansin nyo dito, no? Okay, again, ang rotor, siya yung responsible, no? Para makabuo tayo ng torque. Ang stator, siya yung responsible para sa supply. Nagigets nga, si rotor ay torque. Siyempre, hindi gagalaw si rotor nang walang stator. Bakit? Si stator, dyan pinapakain yung ating three-phase supply. Okay? So, again, kung makikita niyo dito, ito yung power flow niya. May three-phase supply, si stator na po-produce ng magnetic field, pupunta dito kay rotor, at si rotor in turn ay magpo-produce ng tatawag nating torque. Okay? Ngayon, yung three-phase na to, okay, na supply or winding na stator ay naka-star na tinatawag. Pag sinabi kong star, either kasi yan ay Y or delta. Okay? Ibig sabihin ng star, quote-unquote, ibig sabihin lang nito, naka-wind. No? Okay? So meaning, okay, yung phase na to, okay, or yung mga winding na to ay naka-star or naka-wind kay stator at kay rotor internally. Saan siya makikita? Okay, makikita siya actually yung winding na to dito sa gitna, no? At meron ditong nakalagay na slip. Ano ba yung tinatawag na slip? Okay, ang slip ring, siya yung nasisilbing daan between the stator papunta kay rotor. Siya yung nasisilbing daan mula sa supply para maging para maging torque. Okay. In other words, alam niyo yung commutator, parang ganun siya. No? Okay, yung slip ring na to para sa mga bearing, okay, kung makita nyo, dito meron akong representation niyan, no? Para siyang bearing, no? Ito siya, no? In which nakasunod to, okay, kung ano yung winding, ito kasi stator yan eh. Okay, ito, gaya na nasabi ko kanina guys, ito yung nasisilbing daan between the stator and the rotor winding. Si slip. Okay? Siya yung nasisilbing daan between the stator and the rotor. So, ang ginagawa ng slip ring, tinatransmit niya yung supply papunta sa rotor. Okay, same
thing with commutator, by the way, ang commutator, the difference between the two, is yung slip ring, wala siyang ginagawa, kundi transmit yung supply, si commutator, gaya ng pangalan na commute, pinapadala niya yung DC supply papuntang AC supply. Dito kasi, ang usapan dito ay AC to AC. Ha? AC to AC. Okay, pag slip ring. Pag commutator, DC to AC yan. Para siyang inverter. Yun yung commutator. Yun yung pinagkaiba nila. Okay, but the function between the two is the same. Okay? It is to transmit, okay, the supply from the stationary part of the machine to the rotationary part of the machine. That's the similarity between the two. Okay, nagets nyo ba? So, ang slip ring, okay, dahil nga siya yung transmit mula sa stator papunta kay rotor, meron siyang brush. Okay, meron siyang brush. So, kung ilan yung, for example, 3-phase supply, ay malamang meron 3 slip ring yan. Okay? Kasi nakasunod lang, guys, no? Nakasunod kung ilan ang phase, okay, kung ilan ang, okay, kung ilan ang winding nito, winding stator, okay, nakasunod lang si slip ring. Okay. Ngayon, meron ako ditong single line diagram ng isang induction motor. No? Okay. Ngayon, mapapansin nyo, ito yung supply. Guys, no? Supply. Meron kang stator na naka-Y. O, syempre, ito ay phase A, phase B, phase C. Okay? Kasi yan ay A, B, C. No? Okay. Ngayon, ang slip ring, guys, no, mula sa stator, papadala niya sa rotor. Dahil nga, guys, no, tatandaan nyo, guys, no, ang stator at ang rotor ay hindi electrically connected. Okay, let me repeat. Ang stator at ang rotor hindi electrically connected. Ano yung naghihiwalay sa kanila? Ang naghihiwalay sa kanila ay si slip ring. Kaya kung mapapansin nyo dito, okay, ang pagitan nito, okay, ay ano? Ay field. Ang nagbibigay lang ng transmission sa stator sa rotor ay walang iba kundi yung slip ring. Ang slip ring, kaya nga siya tinatawag na star, no? Meron siyang starting resistance, mapapansin nyo dito, may 3 potentiometer na nagko-control papunta kay rotor. Nakikita nyo, may supply, pupunta kay stator, dahil sa principle ng induction, okay, ang magko-control, ang magre-regulate ay si slip ring. Then, in turn, pupunta kay rotor, okay, para mag-produce ng torque. Okay? Ngayon, okay, bakit ba nagro-rotate yung rotor? Nabanggit ko na kanina. Okay, ulitin ko lang ulit. Okay, papakainin ni stator, okay, si rotor ng supply, dahil nga sa magnetic field. Ito ay principle ng ng induction, no? Okay, dahil nang nabanggit ko nung mga nakaraan nating meeting, dahil ito ay motor, nag-ooperate to, okay, sa principle ng Fleming's left hand rule. Left hand rule. Why? Because may dadaan, okay, may dadaan na current sa field. Therefore, yung field ay magpo-produce ng ng force para makaandar si rotor. Ganun din siya dito. No? Okay. Okay. Dahil hindi lang doon sa first law ni Faraday, dahil din sa Lenz law, dahil nga ino-oppose niya yung force na pinoproduce niya. Lenz law. Okay? Okay. Ngayon, ito siya, no? Okay, ito yung pinapakain sa kanya. Therefore, kung makikita niyo dito, okay, yung galaw ng supply, guys, no, yung galaw ng supply ay magiging galaw ng rotor. Nagagets nyo? Yung
galaw yung ng supply, in other words, in technical term, yung pacing ng supply ay magiging pacing ng motor. Nagigits nyo? Yung pacing ng supply na pinapakain kay stator ay magiging pagkain ni rotor. Okay? Okay, ngayon. Okay, so therefore, maiisip natin dito, kung sinusupplyan siya mula sa stator, papunta kay rotor, at tapos meron sa kanila pumapagit ng slip, hindi ba magkakaroon ng some kind of discrepancy or delay sa movement or sa pacing between the rotor and stator? Tatandaan nyo na theoretically speaking, dapat sabay na gumagalaw ang pacing ng supply sa stator, okay? Supply sa stator at papunta sa galaw ng rotor. Nag-gets nyo ba? Okay. Dahil nga, meron siyang tinatawag na slip. Okay. Ngayon kung mapapansin niyo dito, naglagay ako ng isang representation dito. Ito ang ideal. Yung supply ay in phase. Okay, ay in phase kay rotor. Yan ang ideal. Ideal, lalagay ko dito. No? Pero dahil nga guys, no, nagkakaroon tayo ng delay dahil sa tinatawag na slip. Meaning, yung galaw ng stator, yung supply niya, hindi na siya magiging in phase sa rotor. Magkakaroon siya ng some kind of discrepancy. Dahil nga, okay, sa slip. Okay, mapapansin niyo dito, okay, mula sa straight line, nagkaroon tayo ng jagged line. Ito. Hindi na siya in phase kung ganun. No? Okay? So, ano ba yung pinagkaiba okay, ng synchronous speed na sinusupply ng stator papunta sa tinatawag na rotor speed? Okay, kasi pag sinasabi natin synchronous speed, ito yung pinapakain mo na supply or phase kay rotor. Dahil nga sa slip, nagkakaroon siya ng discrepancy or delay. Okay. Ngayon, bago ko sagutin yon or bago natin kunin yung kanyang relative na formula, ganito, tingnan muna natin yung significance. Bakit yung principle ng operation ng induction motor ay halos kapareho ng transformer? Okay, let me repeat. Yung principle ng operation ng transformer ay bakit halos kapareho ng induction motor? Okay. Tingnan nyo to. Okay. Okay to, na-discuss ko na to kanina, no? Okay. Dahil nga, ang induction motor ay asynchronous dahil hindi nga in phase, guys, no? Hindi in phase ang supply sa rotor. Papaliwanag ko mamaya yan. No? Kukunin natin yung kanyang formula. Okay. But before I answer that, bakit ang induction motor ay halos kapareho ng transformer? Okay, ngayon, kung babalikan natin, ang principle ng transformer, ganito siya, di ba? Meron kang primary na nasisilbing supply, meron kang secondary na nasisilbing load, di ba? Okay? Ito yung primary. Ito yung secondary. Okay. Di ba ang principle ng transformer? Dahil nga sa induction o sa dumadaloy na common magnetic flux dito sa core, okay,
napapababa o napapataas yung voltage level mula sa supply papunta sa load. Natatandaan. Okay, 'di ba sa ating induction motor, parang ganito siya. Meron kang three-phase line, meron kang ano, meron kang stator, example, no? Okay, ito yung stator, or in other words, supply. Tapos, dahil nga mayroon kang slip ring dyan, okay, meron kang rotor. Or nasisilbi natin ano, load. Eh di ba parang ganito siya? Tama ba? Okay. Yung supply, ito yung stator. Gets? Dahil nga sa principle ng polyphase induction ng induction. Okay, dito sa gitna kay slip. Dahil nga sa slip in which dito na po-produce ng magnetic field. 'Di ba? Ito 'yon sa core. Kaya ang nangyayari, natatransmit yung supply papunta sa load. In other words, no guys, no? In other words, okay, napapaandar ni stator si rotor. Ayun, sa secondary yan, di ba? Tama ba? Di ba the principle is the same? Tama ba? Kaya lang guys, no, the difference between the two, okay, transformer is an static machine. Okay, induction motor is what? Dynamic machine. Di ba? Kasi sinasabi kong dynamic, umaandar. Di ba? Tama ba? So, kaya, minsan, ang tawag dito ng ibang libro, no, ay rotating transformer. Okay, di ba pa, hindi ba siya counterintuitive? Ang transformer supposedly ay static machine, tama ba? Okay, eh bakit dito ang tawag dito ay rotating transformer? Bakit? Kasi yung principle ng operation ng dalawa ay pareho lang. But the difference is, yung induction motor umaandar. Okay? Ang motor, ang transformer hindi. Okay. Ngayon. Okay. Ngayon, babalik tayo sa sinabi ko kanina. Bakit nagkakaroon ng discrepancy between the synchronous speed or yung supply speed papunta sa rotor speed? Ang tawag doon sa difference ng N sub S, ito yung supply or yung synchronous speed sa kanyang rotor speed ay slip speed. Ngayon, if N sub S is equals minus N sub R is our S, okay, slip speed. Slip. Yan. Okay? Ngayon, the rotor speed is, okay, is N sub R, okay, is equals to N sub S multiplied by 1 minus S. So, kung kukunin natin yung S, yung slip, ang maging formula niyan ay S is equals to N sub S minus N sub R divided by N sub S. Okay, yan yung tinatawag na slip. Ang slip, by the way, is ay sa fraction. Guys, no? Ang slip ay fraction. Fraction of N sub S. O sinasabi kong fraction, bahagi lang siya ng N sub S. So, in other words, ang slip, walang unit. Okay? Ang N sub S, ang S walang unit. Unitless siya. Bakit? Kasi nga, fraction lang siya ng slip ng N sub S. Fraction, decimal. Okay, ngayon. Kung titignan natin itong formula ng speed, if sync silang dalawa, if M sub S or the synchronous speed, o yung kanyang supply speed
ay pareho lamang sa n sub r or yung rotor speed niya. Actual to actual. Ilan yung S? S is ilan? Kung equal tong dalawa, malamang ang S ay 0, di ba? Ibig nito, walang difference ang n sub S o yung synchronous speed at yung rotor speed niya, 0 yun. Di ba? Tama ba? Okay. What if n sub S or synchronous speed is greater than n sub r, ang lamang guys, ang S mo dapat ay ano? Ay less than 1. Di ba? Less than 1 yun, di ba? Tama ba? If n sub S is greater than n sub r, yung slip mo ay greater is less than 1. Meaning, ito yung motor. Di ba? Motor to. Okay? However, if n sub S is greater than n sub r, is less than n sub r, ano magiging value ng S or slip? Ang magiging value ng slip mo dyan ay ganito. Kung ito mas malaki dyan, malamang, okay, ang S mo dito ay ano, magiging greater than 0. Di ba? Tama ba? Kasi magiging negative siya, di ba? Pag mas malaki ang rotor speed mo, kaysa sa synchronous speed mo, ang S mo magiging less than 0, di ba? In other words, sa madaling sabi, yan ay negative. Tama ba? Then napapasok yung tinatawag nating generator. Ang ibig lang sabihin nito, instead na ikaw yung sinusuplayan ng stator, dahil nga mas malaki ang speed mo kaysa doon sa synchronous speed niya, ibig sabihin nito, hindi ka na load, ikaw na ay supply. Baliktad na. Nagagets ba? Pag ang S mo ay less than 0, dapat yan ay magiging generator ka na. Pag ang n sub S mo ay greater than n sub R, motor ka pa lang. Tama ba? Nagagets niyo ba yung point ko? Okay. So, kaya ang S, guys, yung slip, yan yung magdedetermine ng operation ng motor. Operation. Okay? Kasi guys, tatandaan nyo no? Saan ba kumukuha ng supply? Sa grid. Di ba? Grid. Tatandaan nyo ang grid. Okay? Dahil nga yan ay sumusunod sa frequency, ang F ay saan nakadepende? Sa pole, sa speed, at sa pole at sa speed. Di ba? So meaning, dapat sync ang supply sa motor or sync ang supply sa load. Okay? Ngayon. Okay, titignan natin. Okay, ano ba? Okay, dahil nga, guys, no? Okay, for example, ang n sub S minus n sub R, di ba ang sabi natin kanina dyan, guys, no? Is, yan yung yan yung kanyang slip. Okay, slip or slip speed. Okay, ngayon, ang slip speed natin, ay pwede rin natin sabihin na 120 F sub R over P. Okay. Ngayon, okay, syempre, pag diderive natin yan, ang n sub S po dito ay 120 F sub S over P. Ang F sub S, yan yung synchronous frequency. Yung F sub R, yan yung rotor frequency. Okay, saan ko nakuha to? Malamang sa basic formula natin na, okay? Okay, ngayon.
Okay, kung i-divide natin itong dalawang to guys, no? N sub S minus N sub R, okay? Over N sub S, pag i-divide natin itong dalawang to, makakakuha tayo ng isang formula in which the quotient or the ratio between the F sub R of the rotor frequency and the synchronous frequency is our slip. Let me repeat. Okay? The rotor frequency over the synchronous frequency, that will be the value of your slip. Ito yung formula niya. Okay? Ngayon, may mga several example problems ako dito, hindi ko na isa-isahin, no? Okay? Ayan siya. Okay, so I want you to study this, no? Ito yung intro pa lang to guys, no? Intro pa lang to sa ating polyphase induction motor, no? Okay? Ngayon, sa mga susunod nating discussion, okay, in the subject matter, didiscuss ko, okay, dito sa second part, okay, yung equivalent circuit, pangalawa yon. Okay? Sa third part, i-discuss ko yung relationship ng torque, voltage at speed. Okay, i-discuss ko rin dito yung starting ng polyphase induction motor. And the last part of our discussion, okay, i-discuss ko yung power factor correction methods. Okay? Power factor correction methods. Okay. So, ito yung cover natin, okay, for the coming weeks to follow, okay, yung discussion natin kay polyphase induction motor. Okay, so far ba may tanong, guys? May tanong ba so far? May tanong? May tanong so far? Wala? Okay. Kung wala nang tanong, okay, so, okay, hindi na ako check na attendance. Okay, screenshot ko na lang. And next week, okay, hindi mo na tayo mag-meet. Okay, but instead, okay, ang papagawa ko sa inyo next week is magkakaroon tayo ng exhibit, okay, sa SMX. Okay, is the solar and storage 2026, which annually ginagawa ng ating ng ating org. Okay, is ang papagawa ko sa inyo, okay, instead na mag-meet tayo, okay, papapuntahin ko kayo doon sa exhibit. Okay, libre lang naman yung registration doon, no? Okay, that will serve as your attendance. Okay, let me repeat. Okay, next week wala tayong meeting. Okay, instead, ang papagawa ko sa inyo, okay, you will attend the solar storage week. Okay, that is May 19 to 20. Okay, May 19 to 20. Okay, that will serve as your attendance on the week. Ha? Okay, ito yung registration details. Ito sa inyo, ha? Okay. Okay, May 19 to 20 to, no? Okay, anong araw kayo pumunta? Okay, ang magiging attention sa akin kahit individual, group, basta nakikita ko yung pass nyo, mayroon kasi hindi na pass dun eh, no? Or badge. Okay, yun yung magiging pwede sa akin na communication. Okay, next week. Okay, so Vernon, siguro gawin natin, okay, compile mo lahat ng picture ninyo. Okay, doon. Okay, send mo sa GC. Ha? Okay, ito yung registration detail. Okay. Okay. Ayan, sinend ko sa GC. Okay, maraming exhibit yan, maraming company, malay doon pa kumakaharap ng okay. Okay. Ayan. Maraming exhibitor dyan.
No? Okay? Ayan. So, that will serve as your attendance next week, ha? Okay, make sure na pumunta kayo. No, kahit anong araw, kahit individual, group kayo pumunta, basta meron kayo documentation, ha? May mga tanong pa ba? Concern? May mga tanong, guys? Pahabol? May mga tanong? Pahabol? May mga tanong? May mga tanong, guys? Wala? Okay, kung wala ng tanong, okay, so next week, magkita-kita tayo doon. Okay, ako rin pupunta personally, no? Okay, kung maabutan ko kayo. Okay, next week. Ayan. May mga tanong, pahabol, bago tayo mag-end? Wala? Okay, kung wala ng tanong, okay, so see you again next week or see you on our exhibit next week and see you around sa SEA. Ingat kayo.